Hi guys, I'm Jim Joseph Rosales from BS Math 3A, and for this video, we will do ARIMA forecasting using Jupyter. And simulan na natin. So mag-import tayo ng pandas pang-read ng CSV files saka pang data cleaning kasi may mga data cleaning methods ang pandas that is very useful to us. Magde-data cleaning tayo kasi kailangan malinis yung data para babasa ng functions and libraries ng Python yung data properly. Then ginagawa ng PD .read underscore CSV ay binabasa yung CSV file na niload sa kernel ng Jupyter o yung in-upload natin dito sa Jupyter. Gumawa ng data frame object si pandas gamit tong CSV file na to. Nasa loob na ngayon ng df data frame object yung data, and ito ngayon yung i-manipulate natin pang data clean. Tignan natin yung UMTMBS data frame gamit yung df. Kung makita mo naman sa data, parang wala namang missing rows and missing necessary columns. Ang kailangan na lang natin gawin ay gawing date yung index. Bago natin gawing date yung index, gawin muna natin pandas data time object yung date column natin. Then yun yung gagamitin nating index. Kaya natin gagawin tong data time object yung dates is para ma-recognize ni pandas na date talaga yung date column natin. So, and then gawin na nating index yung date column. Si method na .set underscore index, nagre-return talaga siya ng panibagong data frame na copy lang nung df na data frame. So kapag ginamit mo to, hindi niya babaguhin yung original data frame or yung df, magagawa lang siya ng panibagong data frame ulit. Pero pwede mo ma-override yung behavior na yon gamit yung in-place keyword argument. Kapag sinet mo sa true yung in-place argument, papalitan niya yung df ng data frame na nireturn nung .set underscore index, effectively changing the original data frame itself. Ginagawa nating date yung index kasi nagta-time series forecasting tayo. Much more na nagme-make sense na dates or time yung index natin. So also mga susunod nating mga function na gagamitin pang forecasting at training magre-relay sa indexes na magiging date. So let's check kung yung date. So let's check ulit natin yung data frame. And as you can see, success na nagawa nating date yung index. Next natin na gagawin is to set the frequency nung date index natin. Since monthly per year yung pag-record ng data sa data frame natin, isa-set natin ito into monthly frequency yung index. MS means monthly start. We use monthly start instead of monthly end since our date only records at the first day of the month. Now for the checklist, data time na yung date column natin, date na yung index, and may frequency na yung index. We can now start training the model. Pero since ang ipo-forecast lang naman natin is yung UMTMBS column and yung date column is nagawa na natin index, pwede na natin tanggalin or i-drop yung date column for a more cleaner data frame.
tignan natin yung data frame kung malinis and proper data frame natin for forecasting. As you can see, lahat ng kailangan natin para ma-train and forecast the data frame is done. Now, itetry na natin yung model. But first, plot muna natin yung data. Gamit itong import matplotlib as here. Nilalat natin yung graph para malaman natin kung additive or multiplicative yung seasonality ng data. Kapag yung shape ng seasonality ng data is palaki ng palaki, then multiplicative yung seasonality natin. Pero kapag nag-stay relatively constant through time, then additive yung seasonality. Medyo magulo yung seasonality pero clear naman na mayroong seasonality na parang umbok sa graph. Pangita naman sa plot na yung seasonality is additive. Gagamitin natin ngayon yung fact na yan sa next function na gagamitin natin. Import natin si seasonal over decompose na function from stats model. Gagamitin natin itong seasonal decompose para makita clearly yung seasonality, period at trend ng graph. Si seasonality decompose nagwo-work differently kung multiplicative or additive ba yung seasonality. Since additive seasonality tayo, lagyan natin sa loob ni model parameter yung argument na add para additive model yung gagamitin natin ng pang-decompose. So ngayon, kita na clearly yung seasonality and trend kung makikita natin yung pagitan ng mga guhit sa x-axis, 4 years yung pagitan nila. And coincidentally, may shape rin tayong nakikita sa pagitan ng dalawang guhit na nauulit 4 times. So, we conclude na ang period natin ay 1 year or 12 months. Import tayo ng function na maghanap ng best parameter para sa model na gagamitin natin. And from PMD-ARIMA, para i-train yung model natin, syempre kailangan natin ng parameters para dun sa ARIMA PDQ. Yung PDQ parameters, hanapin siya ngayon ni AutoARIMA, tapos si AutoARIMA need ng period ng seasonality, kaya tayo nag-seasonal decompose. Gagamitin natin ngayon yung parameters na binigay sa atin ng AutoARIMA. Magte-train tayo ng model, pero before that, i-validate muna natin yung model natin by data partitioning. We partition the data into training and validation sets. Ang validation set natin ay last 12 entries ng data, yung last season ng data. So we have training set and validation set. Import natin yung SARIMAX function galing sa stat model. Ito na mismo yung magte-train sa model. Ilalagay natin sa loob ng function yung mga parameters na binigay ni AutoARIMA. I-train sabay fit natin. So nagkaroon tayo ng error, and ginawa ko na lang ay sinulat ko na lang yung
bawat yung sunod-sunod na code para hindi na magkaroon ng code. So, continue. So, may model na tayo na nakapit sa training data natin. Predict natin ngayon yung values ng validation set para matest natin yung performance ng forecasting power ng model niya. Tingnan natin yung prediction set gamit yung predictions. Try naman natin ngayon tignan graphically kung gaano kapit yung prediction natin dun sa validation set. Quantify naman natin ngayon yung performance ng prediction gamit RMC. Import tayo ng mean square error function galing scikit-learn. Then, kinompute lang natin dito yung MSE gamit yung in-import nating function. Yung errors computation dito is ginawa na natin na yung nanong function itself. Square root lang natin yung RMSE para makuha yung square root lang natin yung MSE para makuha yung RMSE. Pakita natin yung RMSE gamit tong RMSE. Since ang data natin is around hundreds of thousands, goods naman tong RMSE natin na 13K. Maliit na yung relative sa data. Ngayon, napakita natin na maganda yung performance ng model natin na natin range sa training set at kinompare sa validation set. Conclude na good enough yung model. So, we can now train the model into the whole data set itself and then start forecasting. Since na-train na natin and we validated na good enough yung model, we may now start forecasting future value sa data. Predict lang natin yung next season or yung next 12 months. So, ayan yung forecasted data natin into the future. Pwede natin ito i-graph. Tapos makita natin na kamukha din siya yung seasonality na na-observe natin kanina. Kasi pinedict natin yung next season. Tignan natin ngayon tong forecasted values natin sa isang SCSV file. Titingnan natin yung folder kung saan mo sinave yung tong file na to, na andun din yung CSV file. And dito na nagtatapos yung video natin about ARIMA forecasting. And hope you learn something about ARIMA forecasting. And dito ko na po tatapusin yung video. Salamat.